Kasi. Tok Live, si John Consulta. John. Mel Vicky, bumagsak na sa kamay ng National Bureau of Investigation sa kanilang entrapment operation ang 5 lalaki. Kabilang nga dyan si Franco Babanta, ang CEO at founder ng PGMN, matapos nga masangkot sa tangka umanong pangingikil kay dating... Kita mo, itong GMA7, tinan mo yung damit, bench, may sponsor pa. Ganyang kalaki kinikita ng media, mga bossing. Kaya nga, magtataka kayo kung bakit ang KOJC maunlad. Meron silang media network, yung SMNI. Siyempre, noong nung hindi pa sila ginigipit ng gobyerno, may mga sponsors din yan. At malaki ang binabayad ng mga sponsors na yan. Yung mga patalastas, ganyan, yung katulad yan, yung GMA News o Bench. Yaman-yaman na kumpanya na yan. Diyan pa lang, kumikita na sila. O, di ba? Grabe itong mga media na to, no? House Speaker Martin Romualdez. Sa surveillance video ng National Bureau of Investigation o NBI na eksklusibong nakuha ng GMA News, makikitang kausap kagabi ng isang undercover agent ng NBI, si Franco Babanta, founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Yun, ito problema nitong nitong video na ito. Hindi naririnig yung usapan nila. Hindi natin alam kung ano pinag-uusapan nila, may transaksyon ba sila, nagpakita na ba yung NBI, which is the arresting officer, neto ni Mabanta, nagpakita na ba sila ng mga ng ebidensya, like text exchanges, email exchanges, o calls, or katulad yan, sana surveillance video na may audio na naririnig na, 300 million, bayaran mo ako, hindi ko ilalabas yung video. Meron bang ganun? Wala eh. Wala akong nakikita. Pero sige, diretso natin. Isang digital platform na naglalabas ng mga komentaryo tungkol sa politika at balita. Ayon sa NBI, inireklamo si Babanta ng pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Ang pagkakaalam ni Babanta, staff ng kongresista ang kanyang kausap. Dala ng undercover agent sa isang hotel sa Makati ang isang duffel bag na may laman ng manong pera para ibigay kay Babanta. Pero di tinanggap ni Babanta ang duffel bag at sinabing dalhin na lang ito sa isang country club sa Pasig at ibigay sa dalawang lalaki. Yun yung istorya ha, binibigyan siyang duffel bag, di niya tinanggap. Dalhin na lang daw ito sa isang country club, eklat-eklat. Bakit hindi tinanggap? Sige, ituloy pa natin. Naka-face mask. Pagdating sa country club, iniabot ng isang grupo ng undercover NBI agents ang 3 maleta at isang duffel bag. Ang usapan, laman ng mga maleta at bag ang halagang 75 million pesos na kinikikil umano kay Romualdez. Pinasok ng dalawang... Grabe Romualdez, maleta talaga. Maleta ha. Mahilig talaga si Romualdez sa maleta, no? Di ba? Kasi kung pera ni Romualdez to, kasi ganito yan, hindi ka pwede magkaroon ng marked money. Kung ikaw NBI ka, wala ka naman pera. Wala ka naman sigurong ganito kalaking pera, mga 100 million, 75 million, 300 million. Wala naman pera yung ahensya nyo na ganyan. Wala naman budget yung pera nyo, yung ahensya ninyo. Kumbaga, i-request ng ahensya ninyo yung pera na yan sa Pilipinas siguro, sa gobyerno. Pero syempre, kung wala rin pera gobyerno, so ngayon, hingin nila yung pera na yan kay parang ransom money, di ba? Kinitap yung anak mo. May kunyari, yung ransom, bigay mo sa akin, ako mag-aabot kasi entrapment ko. So let's assume this money is from Martin Romualdez and this money is 300 million. Saan ang galing to? Sinong bangko ang naglabas ng 300 million? Bakit hindi ito nag-trigger ng alert sa AMLAC? Anti-Money Laundering Council. Bakit hindi ito nag-trigger? Kasi pag nagwi-withdraw ako ng malaking halaga, tinatanong pa ako, saan ko gagamitin? Pag nagwi-withdraw ka ng malaki. Pag naghulog naman din ako ng malaki, saan galing to? Bakit ang laki nito? So hinihingan ka ng mga kung ano-ano. Ito, 300 million. Tapos hindi nagreklamo AMLAC. Tapos walang trigger sa mga bangko. Saan galing tong pera na to? Ito mga dapat iniimbestigahan. Sinong bangko ang naglalabas ng ganito karaming cash? Ngayon, let's assume itong cash na to galing kay Martin Romualdez. Dahil mo pala talagang pera. Kala ko ba naka-freeze yung asset mo? Akala ko ba frozen ang account nito? Bakit nakapaglabas to ng ganitong pera? Kasi dapat sabihin ng NBI, kanino itong pera galing? Itong pera mark money na ito, galing ito sa NBI mismo. Ba't may ganyan kalaking pera NBI? Magkano lang budget ng NBI? Ano sila nagkaroon ng ganyan kalaking pera, di ba? Itong pera na to, hindi to sa amin, kay Martin Romualdez to. Tapos minarkahan namin yung mga pera. Kasi yung pera minsan, yung mark money, di ba, pagka ikaw nag-entrapment ka, meron ka, police ka, tapos meron kang huhulihin na pusher buyer ka ng shabu. Meron kang 2,000. Yung 2,000 na yun, madaling hingin yun sa istasyon. 2,000, tapos pupulbusan mo yun. Pagbigay mo sa sa tao, pag hawak niya, tapos sinuli siya, makikita sa kamay niya na may pulbos. Pag nilapatan ng ilaw, so positive. Positive yun, mga bossing. Ito. Mantakin mo, lalagyan mo ng pulbos, ganyang karaming piraso ng pera. Malay-maleta. Saan galing yan? Hiningi mo yan sa istasyon? Dahil pera,
Paliwanag nyo nga, NBI, kung saan galing ito, itong pera na ito. Kasi, ano, naguguluhan na rin kami. Kung galing ito kay Martin, parang napaka-imposible dahil freeze yung asset eh. Freeze ba yan o freeze-freezan lang? Ang daming talagang, daming red flag talaga dito sa balita na ito eh. Naka-face mask ang mga maleta at bag sa country club at idiniretso sa isang kwarto kung nasaan si Mabanta. Pagkakuha ng hudyat, pinasok ng NBI ang function room na inupahan ng mga suspect. Ano, kasi ito may audio. Bakit ito may audio? Ito may audio pero yung usapan doon sa lamesa walang audio. Baka mamaya hulid up to ah. Hindi ko sinasabing hulid up pero baka mamaya hulid up kasi pwede naman eh para may ebidensya na kaagad yung usapan, yung kwentuhan, katulad nun, yung pag-aabot ng duffel bag tapos hindi tinanggap, dapat na-document yun. Maganda sana kung merong ano yun, may boses yun. Kasi mga boses, ang dali ah. Sabi ko nga sa inyo, kung ang gamit nyo cellphone sa surveillance o kahit anong camera maliliit, may mga Bluetooth na ano na yan, na mga mic. Ilagay mo lang sa bulsa mo eh. O ikwintas mo lang, ilagay mo sa loob eh. May ano na eh. Maririnig na yung usapan eh. Bakit yung usapan doon sa lamesa, walang tunog, pero nung entrapment operation na, nung nandiyan na, may tunog na. May audio na. O, yun yung mga irregularities kasi dito. And bakit tayo nagdududa dito? Kasi wala na tayong tiwala sa gobyerno. Napakasinungaling kasi talaga ng gobyerno kaya ang hirap ng paniwalaan kapag operations ng gobyerno, ang hirap ng paniwalaan eh. Pero ituloy pa natin. Nung umpisa, tumanggi magbigay ng totoong pangalan ang dalawang iniresto. Say your real name kasi gagamitin ko sa fiancé yan. Anyways, this offense is available. So why argue with the operative? So, diba? Para sa yun, sir. Nahirapan ka lang. You can charge you another crime offense for disobedience. Kaya napilitan silang magpakilala. Arestado si Mabanta at 4 na tauhan ng PGMN. We have to release him kasi nga hindi niya, at that time, hindi niya tinanggap yung pera. So binitawan namin siya and nagkaroon kami ng tailing and surveillance. So sinundan ho namin until such time na ma-identify namin yung exact unit kung saan dinala yung pera. And to our surprise, nandun din po yung subject, si Mr. Franco, na siyang kausap namin dun sa hotel sa Makati. Based on the complaint, meron ng initial talks since a year ago, pero nabuhay lang siya ulit. 2 weeks ago, it ballooned to 350 million pesos. Isa pa yun. So ako si Martin Romualdez, last year pa, nag-e-extort na sa akin ng pera, nagbigay ba? Oo, yun ang tanong. Kasi sabi mo, isang taon na eh. Tapos ngayon lang daw ulit nabuhay. Nung nabuhay ulit ngayon, nagsumbong na siya sa NBI. So nagsumbong siya sa NBI na tinatry siyang anuhin ito, itinatry siyang i-extort ng pera nito. O ngayon ang tanong NBI. Ito tanong NBI. So sir, ini-extort kasi ako eh. Ano daw ba, bakit ka ini-extort ng pera? Kasi meron daw silang ginawang video ng corruption na ako yung subject. O ako yung subject ng corruption. Ngayon ilalabas daw nila yon. Kung hindi, ano ko sila? Kung hindi nila ko sila babayaran, ilalabas daw nila yon. Or ilalabas daw nila yon kung hindi ka magbabayad, ilalabas nila yon. O syempre ako NBI, ay ganun. So involved ka sir sa corruption kaya ginawan kanila ng ginawan kanila ng video tungkol sa corruption. O ba't hindi niyo inuli yung corrupt? Pantakin mo kung yung PGMN meron silang video ng corruption nito, hindi ba dapat maging interesado kayo doon sa video na sinasabi nila na ibinibenta nila sa halagang 300 milyon? Ba't ang mahal nun? Oh, at ako naman bilang isang subject nung video na yon, bakit naman ako makikipag-deal sa kanya? 'Di ba? Bakit naman ako last year pa may usapan na kami, bakit ngayon nagkaroon ulit kami ng usapan? Kung ako wala akong ginagawang kasalanan. Oh, at tatakutin mo ako. Humanda ka sa akin, ilalabas ko yung mga baho mo. Kung ako wala akong baho, bakit ako matatakot? 'Di ba? Dilabas mo, pero ito hindi eh. Sinumbong niya eh. Lalabas daw niya yung baho ko. Putsang ina, para makaamanos ako. Susumbong ko sa inyo, hulihin nyo. O ngayon, NBI, may corruption pala dito si ayun yung kunin yung video sa PGMN, tapos panoorin para makita nyo kung ano ba yung hawak nilang video, bakit 300 milyon yung presyo. Medyo medyo sketchy kasi talaga eh. O ano pa? So meron pang mga usap-usap at ang final demand is take it or leave it, 300 million pesos. Katulad nun, may demand, last year pa, take it or leave it. Ba't hindi natin pinapakita ngayon? Sana maganda, pinapakita nyo na yan. O ito, katulad nito, huling-huli sa akto, itong text message na to, ayan yung number na yan, tawagan natin yan, tiniling, o nag-ring, telepono niyan. Ayan, o galing sa kanya yung text, o galing sa kanya yung messenger, o yung Viber, o yung kung ano man. O ayan yung hinihingi, o. O lahat na naman to, chika na naman, salita na naman, ang hirap na ito eh. Until umabot tayo sa entrapment, nag-demand sila ng 4 tranches.
So yung 4 tranches is consisting of 75 million per tranche. Mga kapuso, matapos nga maaresto itong mga lalaking ito, ano, dito naman sa bandang likuran ay nakita natin dito yung mismong maleta na dala ng undercover ng NBI. So ito nga mga kapuso, kikita natin, no, yung budol money, no. Ayun no, Metrobank. Nakita mo yung bundle, Metrobank? O ngayon, di ba dapat questionin ang Metrobank? Bakit kayo naglabas ng ganito karaming pera? Bakit nakmukan ng dami ng pera na to? Pumayag kayong maglabas ng ganyang karaming pera? Dapat pagpaliwanagin natin Metrobank. Metrobank, involved kayo dun sa isang entrapment operation, tapos 2, 3, 4 na maletang pera ang laman, tapos puro bundle ng Metrobank yung pera. Ano bang kanino bang account number yun? Kanino bang account ito galing? Di ba dapat tinatanong niyan? Daming pera niyan eh. O akala ko ba yung AMLAC? Ano yan? Natitrigger kapag kaganyan. O bakit hindi nila imbestigahan yan? Kaninong bangko sa Metrobank yan? Na pinrepare ng NBI at dalawang maleta. Tatlong maleta. Isa, dalawa, tatlo. O, 3 maleta. Ganyan-ganyan yung mga kulay ng maleta nila Gutesa. Ganyan-ganyan yung mga kulay ng maleta nila ng 18 Marines. Oh, ibig sabihin ba niyan? Galing ba yan sa yung pera na yan? Galing ba sa flood control maleta pera yan? Tatanong lang ako kasi balita naman to, nagre-react at saka nagtatanong lang ako, mamapikon na naman kayo Pero dito sa lugar na pinuntahan ng mga suspect, mga kapuso, kapansin-pansin na mayroong naka-ready, na mayroong 3 maleta pa. Isa, dalawa, 3. No? At paniwala ng NBI ay ililipat dito yung pera na dapat ay makukuha. Putang ina niyan, ang gulo. May pera na nakalagay sa maleta, tapos ililipat nila sa maleta rin. Di nawalan ng laman yung maleta. Ang tinapay naman yan, Dali-dali, kukunin mo lang yung maleta Kung sa'yo yun kung ibibigay sa'yo, babayad sa'yo, kukunin mo lang yung maleta Ba't ililipat mo pa? May 3 maleta na may laman na pera, tapos ililipat nila sa maleta. Parang gago naman yan. Ano ba yan? Tanga naman itong mga kriminal na ito. Sa NBI, di naging madali ang paghuli sa grupo dahil sa iba-ibang tao na Simple. Tangina talaga, di ako makamove on dun. Simple lang pagbigay sa'yo ng pera ng maleta, bubuksan. Bibilangin. Pag nabilang, isang maleta, ganito laman yan, ganito laman yan. Isasara mo lang yung zipper, itataas mo yung handle, hihilain mo, may gulong naman yan. Buti sana kung nakalagay yung pera sa bayong. Tapos ililipat sa maleta. Pero nasa maleta na, ililipat mo pa sa maleta. Putang ina yan, ogag. Ano ito, comedy? Anak na tinapay talaga kausap sa kanila at palipat-lipat na lugar ng meet-up. It will still be an ongoing. Ako, ito na naman ito na naman yung si Boy Detret. Ito na naman yung may-ari ng NBI May bulaklak pa yung damit. Langya naman to si Matibag, buhay na naman. Walang iya ayo pa. Investigation kasi it's yung PGMN, yung Peanut Gallery Media Network yung involved dito. So we will look into yung mga telepono and accounts, social media. There are several social media accounts that was mentioned and linked to PGMN, Pucha, yan, maghahanap pa lang kayo ng ebidensya? Wala kayong ebidensya pala? Paano kayo nag-entrapment na wala kayong ebidensya? Diba dapat pagka ganyan entrapment operation, dapat may ebidensya kasi baka mamaya niyan, deal talaga nila yan. Oo. Sinabi lang sa inyo na inaano sila. Sinabi lang sa inyo na ine-extort sila ng pera, baka talagang deal yan ng kung ano man. Kasi, syempre, ikaw otoridad, nagsusumbong ka sa akin. Kasi, ini-extort ako Paano ka ini-extort? Kasi daw, ganito, ganyan. Patingin nga, asan ba yung text? Asan ba? Katulad yan, halimbawa. Ako, meron kaming sex video. Nung kapitbahay ko. In love na in love ako dun ngayon, yung kapitbahay ko na yun, na meron kaming sex video, naghiwalay kami. Sa galit ko, sinabihan ko siya, ikakalat ko tong video natin. Ikakalat ko to, humanda ka. Ayan na ngayon, di ba? Ayan na ngayon. Siyempre, pupunta ka sa otoridad. Ikakalat daw kasi yung sex video namin. Asan yung message? Ayan, sabi ko, tinan mo. Di ba dapat may ganun? Katulad yan, ine-extort. Dapat yung mga email, text, o kung ano man, dapat meron kayong kopya. Bakit maghahanap pa lang kayo? Bakit pupuntahan nyo pa lang yung mga sinong mga account ito, ganyan, mag-iimbestiga pa lang kayo? Diyos ko po. Medyo delikado na naman tong ginagawa nyo. Nang kunin namin ang panig ni Babanta sa pagkakaaresto sa kanya. Is there truth to the allegations na Not kayo true. po ay nag-extort po kayo? Nope, it's not true. We didn't extort anybody, and then no more comment after that. Okay. From Speaker Romualdez daw, sir? Yeah, we definitely didn't extort Speaker Romualdez. Hindi po totoo yun. No, it's not true. Bakit po may mga pera, sir? I'll wait for my lawyers. Okay.
Kanina, na-inquest na si Mabanta at kanyang mga kasamahan sa reklamong robbery extortion. Ayon sa NBI, meron pang ibang personalidad ng PGMN ang iniimbestigahan ng NBI. Sa mga oras na to, Vicky, no, patuloy tayo nag-aantabay yung matapos ng itong inquest ay kung sila nga ba ay ililipat o mananatili dito sa NBI Pasay or itatransfer na, Vicky, dito sa may bahagi ng Muntinlupa sa NBI Detention Facility. Yan ang litas mo natin sa NBI Headquarters sa Pasay City. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.